Tog po mga kapatid. At tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pong pag-aaral sa book ng Second Chronicles. At malapit na tayong matapos. Malapit na talaga. Nasa chapter 33 na tayo. At hanggang 36 lang itong Second Chronicles. At dito sa chapter 33 verse 21 tayo magsisimula. Patuloy po nating tinitignan yung mga hari ng Judah. At nakita po natin sa pagkahari po nila, meron lang 3 hari na naghari sa isahang Israel. Yung hindi pa siya nahati, dahil sa mga hindi po nila mga pagkakaunawaan, may 3 hari lang na pag-aralan po natin na talagang nag-rule sa iisang kingdom lang, sa isang kingdom lang, yung sinasabing kingdom nga ng Israel. Ito ay walang iba kundi si Saul, si King Saul, si King David, at saka itong si King Solomon. Sila talaga yung isahan lang, yung paghahari po nila sa 12 tribes. Pero after ni Solomon, nakita po natin nung kinuha na nitong kanyang anak na si Rehoboam yung kingdom, nakita po natin na may mga request sa kanya, sapagkat napaka taas ng mga taxes na binabayaran ng mga tao. Hirap na sila, so lumapit sila dito kay Rehoboam, pero alam po natin na hindi po niya pinagbigyan yung mga hiling ng mga tao. At dahil dito ay nag-aklas, 'di ba, yung karamihan po sila against doon po sa pamamahalan nitong si Rehoboam na anak ni Solomon. At alam natin 10 lipi, 10 tribes yung nag-aklas, at sa pangunguna ng kanila pong leader na si Jeroboam, sila po ay nag-iba, 'di ba, ng kanila pong kingdom, So dahil mas marami po sila, 10 lipi po sila, pinangalanan nila yung kanilang kingdom na Israel, at sila po ay nanirahan sa Northern Kingdom, at yung South konti lang yung natira po sa kanila, pero nagpatuloy pa rin naman yung kingdom na ito, 'di ba, ng Judah. At ito po yung mga hari, 'di ba, na aaralan po natin. Many of them are good kings, pero meron din naman, marami din sa kanila, 'di ba, yung bad kings na katulad po ng Northern Kingdom, o yung mga 10 lipi, 'di ba, ng Israel na nandun nandun yung wala ni isa man sa kanila, 'di ba, na naging hari ng Northern Kingdom ang mabuti. Lahat po sila ay masama. So dito sa kingdom ng Judah, nakita po natin, 'di ba, si Haring Ezekias na alam mo yon, sumunod sa Panginoon. Tapos na pag-aralan po natin na pagkatapos ng kanya pong paghahari sa Israel ay ang anak niyang si Manases, 'di ba, yung humalili sa kanya. Pero nakita rin po natin na itong si Manases ay hindi po siya gumawa, 'di ba, ng kalugod-lugod sa Panginoon, pero nagsisi siya, Nagsisi po itong si Manases dahil doon po sa
babala, 'di ba, na ibinigay ano sa kanya ni ni Yahweh. Ngunit alam po natin na nung una ay hindi po siya nakinig, kaya ang ginawa ay ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng hari ng Assyria. Sabi dito, nahuli nila si Manases, kinadena at dinalang bihag sa Babylonia. Sa oras ng kagipitan ay nagpakumbaba siya, nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh, nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh. Ayan. At humingi rito ng saklulo. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya't pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon, kinilala ni Manases na si Yahweh ay Diyos. So, kung titignan po natin, 'di ba, na bad king siya, tapos nagsisi sa panahon ng kanya pong kagipitan, pinatawad po siya, 'di ba, ng Diyos, at ibinalik sa Jerusalem. Kinilala po niya na si Yahweh ay Diyos. At sabi dito, pagkatapos nito, nagpatayo siya ng karagdagang pader. So, medyo gumanda yung kanyang naging response doon po sa, kumbaga, panibagong buhay. Supposed to be panibagong rule na ibinigay sa kanya, 'di ba, ng Diyos, no? Lamang makikita po natin na may naging problema ulit, sapagkat sabi dito, ipinatayo niyang muli ang ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkaing butil at pasasalamat. Inutos niya sa mga mamayan ng Juda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang paghahandog sa mga dambana sa burol, ngunit iyo'y ginagawa nila para kay Yahweh na kanilang Diyos. So, itong si Manases, makikita din po natin nang naging doon po sa pagpapatawad, 'di ba, ng Diyos sa kanya, ay nagbunga po ito, 'di ba, ng kanya pong pagiging alam mo 'yun, yung pagiging vigilant niya, 'di ba, sa paglilingkod sa Diyos. At ang iba pang ginawa ni Manases, ang panalangin niya sa kanyang Diyos at ang mga pahayag ng mga propetang nagsalita sa kanya sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang kanyang panalangin at ang kasagutan ng Diyos dito, gayon din ang mga kasalanang ginawa niya, ay nakasulat naman sa kasaysayan ng mga propeta. Naroon din ang tungkol sa ipinatayo niyang mga sambahan ng mga pagano. Sabi dito, ang mga ipinagawa niyang larawan ni Asherah at ang mga ginawa ng Diyos-Diyosan bago siya nagbalik sa Diyos. So, maganda po yung kanyang testimony, namatay si Manases at inilibing sa kanyang palasyo. Humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Amon. So, kung titignan po natin, namatay po itong si Manases, inilibing sa kanyang palasyo, no? Hindi siya inilibing doon po sa sa lugar na kung saan ay pinaglilibingan, 'di ba, ng mga ninuno po nila, no? Hindi katulad po nitong si Ezekias, na nung namatay po siya ay sinabi po na inilibing siya sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya ay pinarangalan siya ng buong Juda at Jerusalem. So inilibing siya doon sa kanyang palasyo. So naging maganda po yung kanyang parang nababasa po natin, 'di ba, na maganda po yung kanyang mga ginawa. Napaka napaka transparent nito, 'di ba, sapagkat binanggit po sa atin kung ano po yung kanyang mga ginawa after po ng kanyang pagpapakumbaba, 'di ba, sa Lord. So yung kingdom ba ay magpapatuloy, sapagkat kung titignan po natin si Ezekias, good king siya, tapos itong kanyang anak na si Manases, magproproduce din ba itong si Manases ng isang king na susunod, 'di ba, sa Panginoon, no? Titignan natin kasi itong si
Si Amon naman yung humalili sa kanya bilang hari. So anak po niya itong si Amon. At sabi dito, si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. So it is really sad na hindi nagtagal, 'di ba, yung kanyang pag-rule sa Jerusalem. So 22 taong gulang. So 22 years old. Sa kapanahunan na ito, 'di ba? Kung titingnan po natin yung mga 22 years old na mga Israeli, na sila, capable na talaga sila of their own life, 'di ba? Kasi magmula pa ng pag-18 na sila ay nagsasarili na, 'di ba, yung karamihan sa kanila, may mga apartments na sila, may mga trabaho na sila, 'di ba, yung ganon, kumikita na sila, 'di ba, ng sarili nilang pera. Yung iba sila na rin yung nagsusupport, 'di ba, sa kanilang pag-aaral. Napaka independent nila, at iyan yung kagandahan, yan yung lagi kong iniisip. Yan yung kagandahan kapag 'di ba, kapag lumaki sa abroad or lumaki sa ibang bansa, kasi yung bata, yung mga bata ay natututo po silang maging independent, hindi sila dependent sa kung sino man, kumbaga kahit sa dito yung mga maliliit, 'di ba, ng mga bata, yung mga 7 years old, mga ganon, mga 7 yata yun, o mga 6 ba, kaya na nilang 'di ba, mag-travel mag-isa papunta sa kanilang eskwelahan, yung ganon. Sa atin ay talagang hatid sundo, yung mga ganon. Napakaganda lang talaga ng nila dito, 'di ba, ng kanilang mga pagpapalaki, 'di ba, sa kanilang mga anak. Sa atin ilang taon na pinapakain pa, 'di ba, ng mga magulang. Kumbaga ang tanda-tanda na, 'di ba, ng mga magulang minsan 'di ba, sila pa yung nagpo-provide, 'di ba, ng mga pangangailangan ng kanilang anak, na may mga pamilya na, 'di ba, may mga apo na, pero alam mo yun, parang hindi naihiwalay doon sa kanilang mga magulang, at ibang-iba lang talaga dito sa abroad. So yung mga 22 taong gulang, marami na itong nagawa sa buhay, 'di ba? Marami na silang kung titingnan yung taga palengke, bata pa talaga siya, nag-aaral pa lang siya. Yung taga palengke dito, babae yun, babae. Bata pa siya, kumbaga mas malaki pa yung aking katawan, 'di ba, sa kanya. Pero grabe na yung kanyang pagtatrabaho, na bago siya pumasok sa school, nag-aaral siya diyan sa taas, ay nagde-deliver, marami siyang mga pinapamalengkehan na mga matatanda rin, mga, alam mo yon, siya yung inuutusan, mga ganon, siya yung mga namamalengke. Binibigyan lang siya ng 100. Kumbaga parang 100, alam mo yon, sa kanya na yung yung gasolina, yung mga ganon. Basta kumita lang siya ng maliit, malaking bagay na yun sa kanya. Mahirap yung gawain niya, napakahirap. Siya yung siya yung pupunta sa super, tapos yung pagbubuhat. Kung ako nga, hirap na hirap sa pagbubuhat, mula sa baba hanggang dito sa taas na iaakyat, 'di ba, yung mga ganon. Napakahirap, pero napaka-patient niya. Alam mo yun, parang hindi siya napapagod, na sabi niya, marami akong dinideliveran, kinikwento niya, alam mo yun, iipon niya yung kanyang yung mga parang na lang niya yun, yung mga tip na lang yun, 'di ba, sa kanya. Tapos yung ginagamit niya, 'di ba, sa kanyang
pag-aaral. Nagbabayad siya ng kanyang sariling apartment, ayun, bumibili siya ng sarili niyang pagkain. Basta siya lang, 'di ba yung yung mamaniobra, 'di ba, sa kanyang bahay. So it is hindi naman sa pinapahirapan siya, pero natuto siya. 'Di ba, na tumayo sa kanyang sariling paa, sapagkat hindi naman sa lahat ng panahon, 'di ba, ikasama yung mga magulang, 'di ba? At hindi naman sa lahat ng panahon napoprovide ng magulang, 'di ba, yung pangangailangan, 'di ba, ng kanyang mga anak. So yung 22 taong gulang, hina-highlight ko lang ito, 'di ba, mga kapatid? Kasi you are already capable of doing many things, 'di ba, in life. Hindi ko alam kung ilang taon po kayo nung nagsimula po tayong kumita, 'di ba, ng sarili nating pera, na hindi na tayo umasa sa ating mga magulang, 'di ba? Parang ako mga nasa 19 siguro ako. 19 kumikita na ako. Kumbaga ay lahat ng mga lahat ng mga kinikita ko ay binibigay ko, 'di ba, sa aking magulang. It is a joy kaysa yung sabihin ko na nila ako, obligasyon nila ako, naganak-anak sila, ganun. Hindi, marami nang pwedeng gawin, 'di ba, sa mga ganitong edad. Dito talaga nakakahanga kasi pagdating kahit yung mga bata pa lang, 'di ba, may mga 12 ganon, may mga 13, pwede silang magtrabaho sa kanila, mga tagahugas sila sa restaurant o kaya taga-serve, 'di ba, hangga't gusto mo pwede kang magtrabaho, no? Sana ganun din yung opportunity, 'di ba, sa ating bansa, na alam mo 'yun, babaan naman sana nila yung kanilang mga requirements, 'di ba? Taga-serve ka lang sa sa restaurant, ang taas-taas na ng requirements dito, 'di ba? As long as you are capable of doing the job, may natapos ka man o wala, 'di ba, ay pwede kang magtrabaho. Kasi ang pinag-uusapan naman dito, 'di ba, yung lakas, hindi yung pinag-aralan, no? Marami pa lang dapat matutunan, 'di ba, yung mga Pilipino, at hindi naman tayo hindi naman tayo nagkukulang, 'di ba, sa pananalangin para sa ating mga kababayan. So yung 22 taong gulang, marami na siyang pwedeng gawin. Ang tanong doon, gagawa ba siya ng mabuti, 'di ba, sa Panginoon, para sa Lord, sa kapurihan ng Panginoon, o gagayan niya yung kanyang sarili, 'di ba, sa mga hindi susunod sa Panginoon, no? So it's really a choice kung ano yung kanyang gagawin. So tignan natin itong si Amon, no? Sabi dito, si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari, sabi dito, at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. So yung 2 taon, marami na siyang pwedeng gawin doon. Tignan natin kung bakit ganun lang yung taon niya. Tulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. So it's a sad statement. Itong nababasa natin tungkol sa buhay nitong si Amon, no? Sabi dito, anong ginawa niya? Bakit hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh? Sumamba siya at naglingkod sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanyang ama. So may dito, no? Madalas sisisihin natin yung ama, no? Madalas sinisisi yung ama, 'di ba, sa mga failures minsan, 'di ba, ng mga anak. So nakita po natin dito na kung merong mang gagayahin, supposed to be itong si Amon, may dalawang pagpipilian siya, yung masamang ginawa ng kanyang ama o yung mabuting ginawa, 'di ba, ng kanyang ama. Kasi I don't believe na hindi niya nakita yung mabubuting ginawa, 'di ba, ng kanyang ama. Hindi ako naniniwala na hindi niya nalaman, 'di ba, yung pagsisisi,
yung pagbabalik loob ng kanyang ama sa Panginoon at yung pag-restore, 'di ba, ng Diyos sa kanyang ama. Nakita niya ito, alam ko, alam niya ito, pero mas pinili niya, 'di ba, na gayahin, sambahin, 'di ba, yung mga Diyos-diyosan na ginawa, 'di ba, ng kanyang ama. Sabi dito, sino ba yung ama niya? Si Manases. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, may pagkakaiba sila, no? Hindi siya nagpakumbaba kay Yahweh. Oo, nandun na, 'di ba? Madalas sinasabi ng mga magulang, wag mong gagawin yung mga ginawa ko, 'di ba? Dati na hindi maganda, no? So maganda po 'yun na paalala, 'di ba, sa mga anak. Pero itong si Amon, mas pinili po niya, 'di ba, na gawin yung mga hindi kanais-nais, yung mga hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, at yung hindi niya paglapit sa Diyos ng may kapakumbabaan. I believe na sinabi yun sa kanya ng kanyang ama na si Manases, no, na magpakumbaba ka. Ganito yung dapat na gawin, 'di ba? Magpakumbaba sa Panginoon at i-restore ka, 'di ba, ng Diyos. Hindi siya nagpakumbaba kay Yahweh, no? Mas malaki ang kanyang naging kasalanan kaysa sa kanyang ama. Sasabihin yun sa atin, 'di ba, ng scripture, na kung i-weight lang yung kasalanan, mas mabigat, mas malaki, 'di ba, yung kanyang kasalanan, sabi dito, kaysa sa kanyang ama. Nagsabuatan ang kanyang mga tauhan at pinatay siya ng mga ito sa loob ng palasyo, no? Ano man yung kasamaan na ginawa niya, 'di ba, sa buhay na meron siya, hindi yun nagustuhan, 'di ba, ng kanyang mga tauhan, no? Napaka nito, no? Napakahirap nito na yung mga tauhan mo, 'di ba, sa palasyo ay hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. So that means to say na hindi lang talaga siya good na king. So kahit siguro yung kanyang mga tauhan sa loob ng palasyo, ginagawan niya ng hindi mabuti, no? Or ginagawan niya, 'di ba, ng yung pang-aabuso, marahil, no? Hindi man ito sinulat sa atin, pero the way ng respond ng kanyang mga tauhan talagang may galit, 'di ba, sa kanya. Kasi may mga nakita rin naman tayo, 'di ba, na sa kapanahunan po na ito na bad na king siya or bad na leader siya, pero grabe yung submission ng kanyang mga tauhan dahil mabuti siya, 'di ba, sa kanila, or pinoprovide niya yung lahat ng kanilang mga pangangailangan, kaya pinagtatanggol siya, 'di ba, kahit alam ng mga tauhan na ito na mali, 'di ba, yung kanyang ginagawa dahil sa benepisyo, no, na nakukuha nila doon sa taong na kanilang sinusunod. May mga ganon, 'di ba, na kwento sa kapanahunan po natin ngayon. Pero dito, sa mga tauhan nitong si Amon, sila pa yung mga nagsabuatan, 'di ba, para patayin yung kanilang leader na supposed to be siya yung madami silang pwedeng benepisyo na makuha 'di ba, dahil nandun sila mismo sa loob ng palasyo ng kanilang leader. Pero kahit dito sa area na ito, 'di ba, makikita po natin na hindi ka naman magrereklamo, 'di ba, kung sa isang normal na tao, 'di ba, maliban doon sa mga spiritual na bagay na pwedeng pinangahawakan, 'di ba, ng isang tao. Hindi ka naman magrereklamo 'di ba, sa isang tao na alam mo na you are benefited, 'di ba, sa buhay na ito. Nasa loob ka ng palasyo, well-fed ka, lahat ng magagandang mga bagay ay pwede mong makuha. Pero kahit siguro sa bagay na ito, itong si Amon, 'di ba, nag-fail siya sa pagtingin, 'di ba, or sa pagki-care
sa mga tauhan niya, 'di ba, sa loob ng palasyo. At kung kaaway mo, yung mga kung may galit sa kanya, yung mga nasa loob ng palasyo, madali lang siyang madali lang talaga siyang saktan, or madali lang siya talagang patayin, 'di ba? Sapagkat ang mga guards naman nasa labas, 'di ba, ng palasyo, na nagbabantay sa kung sino man yung papasok, kasi supposed to be you are safe inside the palace. Dahil protektado 'di ba? May mga guards sa labas na hindi basta-basta makakapasok para saktan, 'di ba, yung hari. Pero ang naging problema, yung mga tauhan, 'di ba, ay nagsabuatan at pinatay siya ng mga ito sa loob ng palasyo. So maaaring may mga kasabwat din sila, 'di ba, ng mga guards. So madali lang, kaya 2 years lang, 'di ba, yung kanyang inilagi, 'di ba, sa Jerusalem bilang hari. Nagalit naman ang mga taong bayan at ang mga tauhang iyoy pinatay din nila. So kahit masama na king itong si Amon, mga kapatid, is it right to kill him? 'Di ba? Tama ba na napatayin siya ng mga nagsabuatan ng mga tauhan? Hindi pa rin, 'di ba? Hindi pa rin. At tama rin ba na itong taong bayan patayin yung mga pumatay din, 'di ba, dito kay Amon? Hindi rin naman, 'di ba? Hindi rin tama na patayin. So makikita po natin dito yung mga hindi tamang move, 'di ba, ng mga tao na pinag-aaralan po natin, no? Lahat hindi tama. Lahat hindi tama, no? Sabi dito, pagkatapos ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. So ito na naman, nawala na naman itong si Amon, tapos itong si Josias, nakita natin, itong si Ezekias, ulitin natin, good siya na king. Itong si Manases, bad siya na king, pero nagbalik loob, 'di ba? Nagpakumbaba sa Panginoon at inayos niya, 'di ba, yung kanyang buhay. Tapos sumunod itong si Amon, nakita po natin na masama siya na king, no? Hindi siya nagpakumbaba, 'di ba, sa Panginoon, kaya hindi nagtagal, 'di ba, yung kanyang buhay, at hindi rin nagtagal yung kanyang ruling. Tapos ngayon pumalit itong anak niya na si Josias. Magiging good ba siya na king? 'Di ba? Knowing na yung kanyang father ganun ang kanyang ginagawa. Kumbaga yun na yung alam mo yun, doon na siya namulat sa mga kasamaan ng kanyang ama. No, madalas ganyan yung yung mga sinasabi ng mga anak, 'di ba, na yun na yung nakagisnan ko ganyan na 'di ba? Yun na yung natutunan ko wala ka namang ibang matututunan, 'di ba? Kundi yun na. Kaya ito ako ngayon kasi yun na yun, 'di ba? Yun na yung yun na yung natutunan ko. Yun na yung naging buhay ko. So itong si Josias, wala man lang tayong nakita na kagandahan na ginawa ng kanyang ama na si Amon. Magiging mabuting king ba siya? 'Di ba? Sino yung magtuturo sa kanya? 'Di ba, ng kung kabutihan yung kanyang gagawin, 'di ba? Sino magtuturo sa kanya? Bad yung kanyang tatay, no? Sabi dito, tingnan natin itong si King Josias na anak ni Amon. Sabi dito, si Josias ay 8 taong gulang nang maging hari ng Juda. Kaso may problema, mga kapatid, no? 8 years old lang. Kasi kung titignan natin yung 8 years old, 'di ba? Paano mo pagkakatiwalaan yung isang tao na maging hari tapos 8 years old lang? parang laro-laro pa lang, 'di ba, yung mga inaatupag, 'di ba, ng mga ganitong mga gulang, no? Pero alam natin na kapag bata pa, 'di ba, yung mga ipinapalit bilang hari sa mga circumstances na hindi inaasahan, no? May may advisor 'yan, no? May mangunguna sa kanya na mas matured, no? So maaring ito ay kaibigan, 'di ba, ng kanyang ama, or
a member of the family or a prophet, 'di ba? May mga ganyan na napag-aralan po natin. So itong si Josias, 8 years old lang siya, 'di ba, nung maging hari daw ng Judah. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. 31 taon, so 31 years old. So from 8 years old, tapos 31 siyang naghari, 'di ba, sa Jerusalem. Matagal na rin 'yon. Kumbaga doon na siya, alam mo 'yon, yung talagang nakaka-amaze lang, 'di ba, yung ganitong klase ng buhay. So magiging good ba siya, 'di ba, na king? Tulad ng ninuno niyang si David, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang mga ginawa niya. Paano 'yun nangyari? No? Yung bata na ito ay mas pinili niya, sabi dito, na gayahin yung ninuno niyang si David. So, maaring nakita natin na itong si Josiah, siguro habang nagkakaisip, kasi may isip naman na yung 'di ba? At least nag-iisip na, nagtatanong na, 'di ba, yung mga edad na 5, 6, 7, 'di ba? Kung maganda lang yung mentor niya, 'di ba? Kung sino man yung nag-mentor, 'di ba, sa bata na ito, sapagkat na mentor niya si Josias, na mas piliin kung ano yung tama kaysa doon sa mga nakita ng batang ito na ginawa, 'di ba, ng kanyang nasirang ama, na si Amon, no? Sabi dito, anong ginawa niya? Bakit naging kalugod-lugod siya kay Yahweh? Sabi dito, namuhay siya ng matuwid. Namuhay siya ng matuwid. So, pwede niyang i-compare, 'di ba, yung matuwid sa hindi matuwid, kasi yung tatay niya hindi matuwid. So, maaaring itong si Josiah, sabi niya, kung ako'y lalaki, kung ako'y magkakaisip, hindi ko gagawin yung mga ginawa ni tatay. 'Di ba? Hindi ako yung ginawa ni Aba. Hindi yun talaga maganda, 'di ba? Masama lahat 'yon, 'di ba, yung kanyang ginawa. Ano man 'yon, hindi man binigay sa atin yung specific, 'di ba, na mga kasalanan, pero hindi kalugod-lugod kay Yahweh lahat eh. So we can just imagine kung ano yung mga hindi kalugod-lugod, 'di ba, sa Panginoon, kasi meron tayong mga basihan ng kalugod-lugod, 'di ba, kay Yahweh. So namuhay daw ito ng matuwid. Yung tatay niya hindi matuwid. So siya, mas pinili niya, 'di ba, na mamuhay ng matuwid. Nang 8 taon ng kanyang pamamahala, 8 nang 8 taon ng kanyang pamamahala. So, ilang taon na siya noon? 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Mga nung 16 years old siya. 16. Di ba? 16. Mga na to, no? Kabataan na to. Kalakasan nito. Di ba? Yung mga ganitong mga edad, yung mga teenagers. Minsan, madalas, 'di ba, na mga sakit ito ng ulo ng kanilang mga magulang, no? Kasi ito yung ito yung mga edad na, alam mo 'yon, pasaway, gusto ang barkada, 'di ba? Gusto, alam mo 'yon, yung hindi tumitigil, 'di ba, sa bahay, palasagot. Madalas ganyan, no? Yung alam mo 'yon, yung mga ganitong klase ng edad, napakahirap nilang i-hold, or napakahirap nilang pagsabihan. Hindi naman sa lahat, 'di ba, pero karamihan, no? Kasi teenager, kasi ganito, mga kasi kabataan, 'di ba? May mga ganun na napapakinggan natin. So itong si Josias, sa edad na 16 years old, sabi dito, nang 8 taon ng kanyang pamamahala, kahit bata pa, ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. So, lang yun, no? Nakaka-bless lang na malaman yun na at his early age, wala siyang ibang gusto kung hindi maglingkod, 'di ba, kay Yahweh. Maglingkod sa Diyos, 'di ba, ng tapat. Naglingkod na siya ng tapat. Tapat, ha? Tapat, hindi yung hindi yung paisi-isi lang, 'di ba, na paglilingkod. Pero talagang pinili niya na maging tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos, no, sa
sa Panginoon, sa Diyos ni David, 'di ba, na kanyang ninuno. Ang sarap, it is really a joy for a parent, 'di ba, na ganitong lalaki yung anak. Yung anak niya, 'di ba, na alam mo 'yon, hindi niya pipiliin yung mundo, hindi niya pipiliin yung kanyang mga barkada, 'di ba? Hindi niya pipiliin yung mga kasayahan na binibigay ng mundo, kundi mas pipiliin niya, 'di ba, yung maglingkod ng tapat, 'di ba, sa Panginoon, no? Ang sarap noon, tayo naiintindihan natin 'yon, 'di ba? Kasi nasa Panginoon po tayo, no? At wala ka na talagang ibang nanaisin pa, 'di ba, sa buhay na ito, yung makita na yung mga anak, 'di ba, na maiiwan tapat sila, 'di ba, na naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi po ito madali, mga kapatid, no? Alam natin na sa bawat resulta ng magagandang mga bagay na ito ay epekto ito sa kung sino yung nagme-mentor, sa kung sino yung kasama nitong si Josiah, 'di ba? Kung sino yung mga kaibigan niya, 'di ba? Kung sino yung mga taong kinakausap niya, 'di ba? Kung saan siya kung saan siya naglalagi, 'di ba? Makita mo kasi malaking factor yung environment. Napakalaking factor lang talaga ng environment, no? Iilan lang yung pupwedeng magkaroon ng katagumpayan, 'di ba, na alam mo 'yon, sa klase ng environment na meron, 'di ba, kung yan ay environment na hindi kumikilala sa Diyos, no? Alam mo yun, napaka-bless na lang, 'di ba, ng isang tao or ng isang pamilya na kahit ganun yung environment, nagniningning po sila, 'di ba, sa kanilang paglilingkod, 'di ba, ng may katapatan sa Panginoon. Sabi dito, kaya noong 12 taon, sabi dito, kaya noong 12 taon, sinimulan niyang alisin sa Juda at Jerusalem ang mga sambahan ng mga pagano, ang mga larawan ng diyosang si Asherah, at ang lahat ng diyos-diyosang kahoy o tanso. So, grabing reformation yung kanyang ginawa sa kanyang murang edad. Bakit? Nakita po natin, mga kapatid, na alam mo yun, yung puso niya ay may katapatan sa paglilingkod. Kasi kung may katapatan sa paglilingkod ang puso ng isang tao, makikita niya talaga yung mga bagay na hindi nagbibigay, 'di ba, ng kaluguran sa Panginoon. At hindi siya titigil doon. Hindi lang, marami kasi sa mga mananampalataya, maging sa kapanahunan po natin ngayon, yung nakakakita lang pero walang ginagawa. Alam nila, nakita nila, pero wala silang ginagawa. Itong si Josiah, ibahin natin. Kasi talagang gumawa siya, 'di ba, ng aksyon, no? Gumawa siya ng aksyon. At sabi dito, ipinasibak niya sa kanyang harapan ang larawan ng mga Baal. Giniban niya ang mga altar ng insenso. Madugo itong gawain na ito. Syempre, may mga deboto yan. 'Di ba, may mga may mga, alam mo 'yan, may mga taong sumasamba diyan na talagang parang yan na yung kanilang buhay, pero hindi nagpatinag, 'di ba, itong si Josiah. Winasak niya ang mga imahen ni Asherah at ang mga diyos-diyosang kahoy at ginto. Ipinadurog niya ito ng pinong-pino at ipinasabog sa libingan ng mga sumasamba sa kanila. Parang sinasabi niya, no, ay, yan yung mga Diyos-Diyosan niyo. Ano ngayon yung kanyang nagawa? Wala naman talagang kanyang gawin, 'di ba, yung mga Diyos-Diyosan. Wala lang talaga. 'Di ba? Kahit yung pinakamalaking rebulto diyan sa EDSA na sinasamba, 'di ba? Wala naman yan kayang gawin. Batuhin mo yan, hindi naman yan makakabato din. Kasi hindi nga siya makaalis, 'di ba, doon sa pinaglagyan, 'di ba, sa kanya, no? Your internet is unstable.
nagluloko po yung internet namin. Ipinasunog niya ang mga kalansay ng mga paring pagano sa ibabaw ng kanilang mga dambana. Sa ganong paraan, nilinis ni Josiah ang Jerusalem at ang buong Juda, no? Ganoon din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manases, Ephraim at Simeon at sa mga nawasak na nayon sa paligid ng Neftali. Matapang talaga siya, no, sa kanyang ginagawa, sapagkat yung mga last na mga nabanggit sa atin na mga lugar na ito sakop na ng ibang ng ibang kingdom, 'di ba, ng mga nasakop na sila, 'di ba, ng yung sino ba yung Babylonia, Babylonia, dinala, 'di ba, yung mga bihag na nasakop dito sa Assyria, tapos from yung Assyrian Empire, 'di ba, sumunod yung Babylonian Empire. So sakop na, parang pag ginalaw mo yung bahagi nila, kasi sakop na sila nasakop na yung lugar na ito, linalabanan mo, 'di ba, kung sino yung imperyo na sumakop, 'di ba, sa lugar na yon. Pero ganun yung ginawa ni Josiah, no? Sabi dito, ganun din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manases, Ephraim at Simeon at sa mga nawasak na nayon sa paligid ng Neftali. Matapos niyang gawin ang lahat ng ito sa buong Jerusalem, bumalik na siya sa buong Israel, bumalik na siya sa Jerusalem. So alam ni Josiah na yung mga lugar na ito, 'di ba, ay kanila. Kahit ito'y nasakop na, 'di ba, ng ibang mga imperyo, nilinis pa rin niya. 'Di ba? Tinanggal pa rin niya yung mga diyos-diyosan na sinasamba, 'di ba, ng mga pagano, no? Alam mo yung ganitong klase ng kasigasigan ng isang kabataan, lang to, no? Nakaka-amaze lang talaga, no? Inalis ni Josiah ang lahat ng karumal-dumal sa buong lupain at sa templo ng Diyos. Kaya't noong 18 taon ng kanyang paghahari, sinugo niya si Safan na anak ni Asalias, ang pinuno ng lungsod na si Maasyas, at ang kalihim niyang si Joas na anak ni Joahaz, upang ipaayos muli ang templo ni Yahweh. So, ang gandang ang gandang testimony nito. Tayo mga kapatid, paano kaya natin gagawin din yung buhay natin, 'di ba, na kalugod-lugod, 'di ba, sa Panginoon. Kasi hindi lang yung basta pagsamba yung pinag-uusapan, hindi lang yung basta pag-church, hindi lang yung basta pag-awit, 'di ba, doon sa loob ng temple, hindi lang yung pagkakaloob, 'di ba, hindi lang yung pagsasayaw o kung ano man yung ginagawa natin, 'di ba, sa church. Pero normal na yun na ginagawa 'di ba, sa loob ng temple. Pero outside the church, paano naman kaya tayo makikita, 'di ba, sa ating paglilingkod, 'di ba, sa Panginoon? Itong si Josiah, marami siyang napatunayan, 'di ba? Marami siyang napatunayan. Sabi dito, pinaayos muli ang templo ni Yahweh. Ibinigay nila kay Hilkias, ang pinakapunong pari, ang pilak na nalikom sa templo. Ito ang nalikom mula sa mga taga-Manases, Ephraim, Benjamin, Judah at iba pang mga Israelita at mga taga-Jerusalem. Tinipon ito ng mga Libitang naglilingkod sa templo. Inuna ni Josiah, 'di ba, yung mga yung mga yung paglilinis sa yung paglilinis sa outside, 'di ba, ng temple, no? So nung masigurado niya na wala nang ibang pupuntahan itong mga tao, 'di ba, sa paglilingkod, that is his strategy. Meron din naman yung mga hari, 'di ba, na inuna nila yung paglilinis, 'di ba, sa temple, pero nagfi-fail sila madalas, 'di ba, pagdating na doon sa paglilinis sa outside, kasi napakahirap noon. Kung nasaan yung pinakamahirap na laban,
'Di ba? Kasi maraming mga deboto diyan na talagang babanggain. 'Di ba? Mga ano 'yan, mga matatapang din yung mga deboto minsan, 'di ba, ng mga Diyos-Diyosan. Yun po yung inunan ni Josias. Kasi doon sa temple, 'di ba? Madali na lang yun eh. Kapag napagtagumpayan na niya yung labas, no? Kasi yung labas may resistance diyan eh. 'Di ba? Napakalaking yun po yung kanyang inuna, 'di ba, na nilinis. At ngayon, yung temple naman ni Yahweh yung kanyang ipapaayos. Sabi dito, tinipon ito ng mga Levitang naglilingkod sa templo, ibinigay nila ang salaping ito sa namamahala ng gawain sa templo ni Yahweh para sa pagpapaayos nito. Kasi nga 'di ba, yung mga kagamitan ng temple, 'di ba, sinira-sira na ng mga sumakop, 'di ba, sa kanila, tapos kinuha pati yung mga kabangyaman, 'di ba, ng temple. At ngayon, doon po sa construction ulit, doon po sa pagpapaayos, kailangan po nila, 'di ba, ng mga ito, no? Sabi dito, ang iba na may ibinili ng mga bato at kahoy na gagamitin sa pag-aayos ng bubong ng templo na nasira dahil sa kapabayaan ng mga naunang hari ng Juda. Ano nakita niya lahat ng details, 'di ba, na kung ano yung aayusin. So, kung marami yung aayusin, kailangan nila ng malaking pondo, 'di ba? Hindi naman libre lahat, 'di ba? Yung kahit naman sa kapanahunan na ito, wala namang libre, no? Hindi tayo po pwedeng pumunta sa sa munisipyo at makiusap na pwede bang libre kami sa tubig, 'di ba? Pwede bang punta tayo sa electric, libre na lang po ninyo kami sa sa bayad ng kuryente. Wala namang ganun, 'di ba? Wala. Lahat naman binabayaran na, 'di ba, sa kapanahunan na ito, no? Sabi dito, naging tapat ang mga taong katulong sa gawain. Importante yung katapatan, 'di ba? Sa lahat ng area, 'di ba, ng buhay ng tao, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Makikita mo yung mga taong tapat sa pamamagitan, 'di ba, ng kanilang katapatan sa mga maliliit na bagay. 'Di ba? Kung pwede mo silang pagkatiwalaan sa maliliit na bagay, pwede mo rin silang pagkatiwalaan, 'di ba, sa malalaking bagay. Pero kung sumisira na siya doon sa mga malaliit, yan, sa oras, 'di ba, sa kahit yung mga simpleng mga bagay lang, 'di ba? Hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, 'di ba, sa malalaking mga bagay. Pinamahalaan sila nina Jahat at Obadias, mga Levita buhat sa angkan nina Merari, Zacarias at Mesulam sa sambahayan ni Kohat. Mga Levita rin na pawang bihasang manunugtog ang nangangasiwa sa mga manggagawang naghahakot ng mga gagamitin at sa iba pang gawain, no? Ang ibang Levita ay ginawang kalihim, karaniwang kawani o kaya'y mga bantay. Nang ilabas nila ang salaping natipon sa templo, natagpuan ng paring si Hilkias ang aklat ng kautosang ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. Merong upload yung sina Sergio at Roda sa YouTube. At ang ganda lang ng alam mo, nakaka-amaze lang talaga. Panoorin po ninyo yon, yung nagpadala sila ng robot sa ilalim ng tunnel sa Jerusalem. At gusto nilang malaman yung kasi hindi kayang pasukin ng mga tao, no? Basta panoorin niyo yon. Hindi kayang pasukin ng tao kasi malalim. Kaya ang ginawa nila, nag-imbento sila ng ng maliit na device na kinuha nila doon sa parang laruan ng mga bata na car. Tapos nila, yun yung ibinaba nila doon sa tunnel na yon. Tapos gusto nilang tignan kung ano yung kung ano yung tunnel na yon, kasi papunta yon sa Temple Mount.
hindi kayang hindi kayang pasukin ng tao. May mga nagtry pero hindi naging mabuti sa kanila, pati sa kanilang kalusugan. And at the same time, napaka-risky. Kasi yung kailaliman pala nun, basta maganda lang mga kapatid. Alam mo yun, yung mga patong-patong na bato, no? Kaso hindi sila hindi anong tawag doon, may naging problema doon sa kanilang expedition dahil doon sa mga malalaking mga bato na alam mo yun, may mga theory sila na yung malakas na earthquake, yun yung naging dahilan. Kaya pero probably doon daw sa ilalim ng Temple Mount or yung temple dati, no, na siyang kinatatayuan ngayon ng Dome of the Rock na hawak ngayon, 'di ba, ng mga Muslims. May mga doon, may mga secret room doon at maaring isa sa mga iyon, 'di ba, ay yung mga pinagtaguan nila sa mga sa mga importanteng mga kagamitan ng temple. So probably yung Ark of the Covenant, mga ganon. Pero ang dami lang siguro talagang mga nakatago pang mga kayamanan, no, yung mga discoveries na po pwedeng gawin, 'di ba, sa Jerusalem. Basta panoorin po yun yung SR, 'di ba, nila Sergio at Roda, no, maganda po 'yon, no. Makikita mo lang kung ano yung hindi pa nakita, 'di ba, ng karamihan kasi maganda po yung kanilang ginawa na talagang very clear yung capture, 'di ba, ng video at ng camera, no. Nakaka-amaze lang. Sabi dito, tingnan natin. Dito naman natagpuan yung aklat ng kautosang ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. Sabi dito, kaya tinawag niya si Shaphan ang kalihim ng hari at sinabi, natagpuan ko sa templo ang aklat ng kautusan. Ibinigay ni Hilkias kay Shaphan ang aklat at dinala naman nito sa hari nang siya'y mag-ulat tungkol sa pagpapaayos ng templo. Sabi niya, maayos po ang takbo ng lahat ng gawaing ipinagkatiwala ninyo sa inyong mga lingkod. Pinunaw na po nila ang pilak na nakuha sa templo at ibinigay sa namamahala ng trabaho. Sinabi rin ng kalihim ang tungkol sa aklat na ibinigay sa kanya ng paring si Hilkias at binasa niya ito ng malakas sa hari. Detalyado yung kahit yung mga conversation isinulat, 'di ba? Para sa atin, no? Para sa atin na nag-aaral ngayon nito. 'Di ba, yung kapakinabangan nito, 'di ba, sa atin. Kahit yung conversation sinusulat nila sa kapanahon na yun, kahirap ng mga resources nila, 'di ba, sa pagsusulat. Pero alam mo yun, detalyado lang talaga yung lahat, no. Sabi dito, nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit nito ang kanyang kasuotan. Grabe yung response niya kasi tama yung puso niya 'Di ba? Tama yung puso niya. Unang-una, pinapakilala na sa atin magmula pa sa kanyang kabataan na tama yung puso nitong si Josias, 'di ba, sa Panginoon. Pinili, it's really a choice, 'di ba, na piliin ang Lord. Kung sa marriage, commitment, 'di ba, yung tinitignan, no? Commitment yung tinitignan. Ganun din, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon, it's a choice of commitment, no? Sabi dito, inutos niya agad kay Hilkias, kay Ahikam na anak ni Shaphan, sabi dito, kay Abdon na anak ni Mika, kay Shaphan na kalihim at kay Asyas ang lingkod ng hari, na sumangguni kay Yahweh. Ang sabi niya, sumangguni kayo kay Yahweh para sa akin at para sa nalalabing sambayanan ng Juda at Israel. Alamin ninyo ang mga Juda at Israel kasi may mga natira 'di ba, sa Israel. Hindi lahat nakuha, hindi lahat nabihag, no. May mga natira na alam mo yun, mga poor or yung mga nakapagtago, Sabi dito, alamin ninyo ang mga itinuturo ng aklat na ito. Galit si Yahweh sa atin dahil sinuway ng ating mga ninuno ang salita. So hindi nalangan si Josias, 'di ba, alam ko to, naintindihan ko to, hari ako, 'di ba, pero kinonsultan niya
ipinapakonsulta niya doon sa mga tamang tao na po pwedeng sa kanya, mag-explain sa kanya, 'di ba, ng tungkol sa ibinasa, tungkol sa nabasa, sa kanya, Sabi dito, galit na galit si Yahweh sa atin dahil sinuway ng ating mga ninuno ang salita ni Yahweh at hindi nila sinunod ang mga utos na nakasulat sa aklat na ito. Hindi nila sinunod ang lahat ng inutusan sa pangunguna ni Hilkias ay sama-samang sumangguni kay Hulda na isang babaeng propeta at asawa ni Salom. Sa dami ng propeta, si Hulda pa na babae, 'di ba, yung kanilang sasangguniin, 'di ba? So may propetang babae. May propetang babae, Yung mga anti-feminine, 'di ba? Parang naman dito, Parang yung masasabi nila dito. Si Salom ay anak ni Tokat at apo naman ni Hasra na tagapag-ingat ng mga kasuotan. Siya ay pinuntahan nila sa kanyang tirahan sa bagong bahagi ng Jerusalem at sinabi rito ang nangyari. Sinabi ni Hulda, ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo na padadalhan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padaranasin ng matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinabi sa aklat na binasa sa harapan ng hari. Matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil sa ibang mga Diyos. Sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila, kaya't hindi mapapawi ang galit na ibubuhos ko sa bayang ito. Ito ang sabihin ninyo sa hari ng Juda. Sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, nakita kong buong puso kang nagsisisi at nagpapakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito at sa mamamayan dito. Dahil nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan. Paano naman nalaman ito ni ni Hulda kung hindi talaga hindi talaga ipinakita sa kanya, 'di ba, ni Yahweh. Ulitin natin, babae si Hulda, Babae sa kapanahunan nila, hindi kasi issue yung hindi issue yung gender, Ewan ko ba sa kapanahunan natin ngayon, ang laki-laking issue ng iba, 'di ba, yung babae ka, 'di ba, na naglilingkod sa Panginoon. Difference noon. We have the same life, 'di ba, na hiram, 'di ba, sa Panginoon, at parehas lang naman tayo na pwedeng maglingkod, 'di ba, sa Panginoon, Dahil nagpakumbaba ka, sinira mo yung kasuotan at nakita kong tumangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem at sa mga naninirahan dito. Pinakinggan ko ang iyong panalangin, kaya hindi mo na maabutan ng parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang mapayapa. Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. So maganda, Maganda yung naging takbo, 'di ba, ng buhay nitong si Josias. So we can learn a lot, 'di ba, sa buhay niya. Kung paano siya naging kalugod-lugod sa Panginoon, Kung paano niya nilinis, 'di ba, yung environment, 'di ba? Kung paano niya inayos yung temple ni Yahweh. So we can do also these things. 'Di ba, sa kapanahunan natin ngayon, alam mo 'yon, nakaka-encourage lang kasi 'di ba, kung sasabihin natin sa temple, ano yung pwedeng gawin? 'Di ba? Madami naman tayong nakikita, 'di ba? Minsan na pwedeng gawin, 'di ba, sa loob ng ang iglesia. Ang tanong doon, gumagawa ba tayo? Nakikita ba natin? And outside naman, sa ating mga tahanan, may mga nakikita ba tayo, 'di ba? Ano yung mga ginagawa natin na alam mo 'yon, magre-remind ng kahit na sino man sa mga taong nagagawi, 'di ba, sa tahanan natin, na tayo ay sa Panginoon. Sa mga bahay ni Manny Pacquiao, may sila may kahit doon sa mga Christians na nakikita ko na na-interview sa social media, meron silang mga verses, 'di ba, sa loob ng kanilang tahanan. Pagpasok mo pa lang, may malaki sila talaga na ipinagawa na parang family verse, 'di ba, sa
sa tahanan na iyon. At command din naman, 'di ba, na alam mo yun, sulat mo sa doorstep, no? Magandang ipaalala din pala sa atin, 'di ba, na maganda rin 'yun, no? Na lagi tayong may nakikita, 'di ba, na salita, 'di ba, ng Panginoon, no? Sa kwarto natin, sa kahit na sa CR or whatsoever. Kasi sa telepono naman, 'di ba? Hindi naman madalas, 'di ba, na yun yung inuuna ng karamihan. Pero maganda rin pala ito, ano, na paalala, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. So ito po ang ating lesson, mga kapatid, that Ereb po, itatype ko na lang po yung ating question.